Umibig, iniwan, tumakbo at tumakbo ng tumakbo. Yan ang nangyari sa buhay ng ultramarathoner na si Rose Bitonio na ginamit ang kanyang broken heart bilang inspirasyon patungo sa healthier at better life. At kasama natin ngayong gabi para malaman kung ano na ba ngayon ang buhay niya na takbo siya ng takbo si Rose. Kasama natin sa The Score. Rose, good evening. Good evening. And thank you for joining us here sa The Score. Kakaiba ang kwento mo, Rose, sa isa kang ultra-marathoner. Alam natin, usong-uso ang running, usong-usong triathlon at marathoning, pero bibihira ang ultra-marathoner. Bago natin pag-usapan yung paano ka napasok dito, ano ba ang ultra-marathon? Para malaman ng audience natin, bakit ba ultra ang tawag dito? Ang ultramarathon, bali pag lumagpas na siya ng 50 kilometer, yun na yung tinatawag na ultramarathon. Kasi Okay. yung half marathon, 21 kilometer. Right, 21. Then full marathon, 42 kilometer. Oh, okay. Yung fun run, 5 kilometer. 5, 10, 15, gano'n. Okay. 16. So, ang pinakamaikling ultra is 50, pero ang anong average ng mga ultra? Umabot din ng mga hundreds, no? 320 yung May pinakamataas. 320 na pinakamahaba. Kakaiba. Okay. So, kakaiba ang kwento mo. Apparently, before ka sumabak sa ultra, kahit marathon or fun run man lang, never ka sumali, no? Alam ko, may konting kinalaman to sa pag-ibig. paano nangyari to? Tapos sumabak ka kagad sa isang ultramarathon sa Singapore, tama? Oo, kasi nung pumunta ako sa Singapore para mag-move on, Mag-move on, okay. oo. Tapos nakita ko sa internet na may takbo. Okay. Hindi ko binasa na yung takbo pala na yun, ultramarathon, 16 hours. Okay, 16 hours. Oo, wala akong Okay. idea. So nung Okay. tumakbo ako, in-email ko yung organizer. Okay, Sabi ko, paano yun? Kasi wala akong alam. Paano ang stop nun? Paano ang gagawin? Right. Sabi lang sa akin, tumakbo ka lang kung ano yung kaya mo. Within Okay. 16 hours naman yung natin. Okay. Kung ilang kilometro matapos mo, Yun na yan. yun na yun. Wala namang walang pilitan, Right. ganon. So, no pressure, but yet kasama mo mga tumatakbo ultramarathon. Kamusta yung pakiramdam nung nandun ka na, tumatakbo ka na, anong nangyari sa una mong ultramarathon? Una kong takbo, nakabuo ako ng 60 kilometers. 60. Oo. 6-0. 6-0 na Wow. maraming kasamang luha. Kaya siguro natapos. Sabay luha talaga. Oo, lahat. Oo, parang doon ko Grabe. nilabas lahat. Pero, mukhang love at first ultra run ka ba nun? Parang napaibig ka kagad sa ultramarathoning ka? Feeling ko noon, nung pagtakbo ko noon, pagbalik ko ng Pilipinas, feeling ko runner na ako. Kaagad-agad? Oo, Okay. yun ang pakiramdam ko na Oo. runner na ako. Okay. Sa pagbalik ko, tumakbo na ako ng mga mayroong 21 kilometer. Tapos nagsusunod-sunod na. Tapos parang naglinggo-linggo na ako ng 50 kilometer ata. 50 kilometers linggo-linggo. So, this is you before, no running training, no preparations whatsoever. Although nag-gym ka. Oo, malaking tulong kasi yung pag-gym Kahit kasi pa paano rin. nag-gym Oo. ka. You were kind of physically fit naman, mahilig ka sa gym. Pero hindi ka mahilig sa cardio na ganun kahaba. Oo. Wala akong idea na ito ako ngayon. Kakaiba yun kasi para sa ibang tao, boring, walang, alam mo yan, hindi, yung iba gusto na sports na may competition. Bakit, anong nagustuhan mo kaagad sa running kung bakit talagang nagustuhan mo pa yung ultra running? Pag marami ka kasing, kapag pressure ka sa marami kang iniisip. Kahit masaya, problema, parang ang gaan-gaan ng pakiramdam kapag nakatakbo ka. Okay. Tapos healthy pa. Right. Nakakatulong pa sa... Tsaka dati kasi may migraine ako eh. Okay. Nawala yung Regular migraines ito? Oo. Wow, okay. Nawala yung migraine ko Okay. sa takbo. Wow. Okay. So ngayon, paano naghahanda ang isang ultramarathoner? Gaano ka regular ko kailangan mag-training? Gaano ka kalakas ka dapat kumain? Kasi I'm sure, kada takbo ng ganun kahaba, ang dami mo na nababurn, di ba? Na-calories, all of this and that. Kamusta ang lifestyle sa ultramarathoner? Dati kasi, nung addict pa ako sa gym, hindi ako nagra-rise. Okay. Tapos, habang tumatakbo rin ako, hindi rin talaga ako nagra-rise. Okay. Saging kamuti lang ako. Pwede na rin yun. That's Oo, kasi- actually sometimes people say that's the better carbohydrates. Oo. Di ba? Oo. Tapos, ang ginagawa, nung baguhan pa ako, uso kasi yung carbo loading. Carbo loading, yes. Bago ang Yung iba, races. pasta talaga, Oo, ganon, rice. oo. Kasi matutunaw rin naman eh. Yes, oo. Pero itong katagalan na, parang naging normal na lang sa akin. Okay. May takbo ako. Okay, may takbo. Yung parang ganon na lang. Okay. Pero Hindi siya kailangan na masyadong pinaghahandaan nutritionally for you. Oo, para sa akin hindi for you, eh. hindi, Oo, oo. para sa akin. Kasi parang sanay na yata ako nung nag-gym pa lang And ako. to think, okay, let's not forget to mention your age. Nung una mong takbo, 30 years old ka nun. Tama ba?
30 anyos ka nun? 29. 29, halos 30. Hindi almost. gaganong kabata. I mean, alam natin yung karamihan ng mga ultra athletes are very young. Di ba? They start in their late teens or their early 20s. It's hard to explain how you do it at that age. Maalala ko, nung unang takbo ko ng 60, gusto ko nang padala ng hospital. Kaso walang tao kasi naka-hotel ako eh. Okay. So yung ginawa ko... Wala kang support team? Wala lahat. Wala. Okay. So ang ginawa ko, bumili ako ng mga bote-bote na water, tapos hindi ko pa alam water or Gatorade, lahat Okay. yun. Tapos sabi ko, feeling ko parang, Diyos ko Lord, sino magdala sa akin sa hospital? Tapos sa gilid ko lang yung mga tubig ko. Tapos iinom ako ng onti, tapos pupunta ako ng toilet na hindi makagala yung katawan. Sabi ko, anong ginagawa ko sa sarili ko? Okay. Ang tagal ko bago nakapag mga 1 week siguro bago nakalakad. Naka-fully recover. Oo, kasi kakaiba yung ginawa ko eh. Oo Yung naman. tumakbo ka ng wala. And I'm sure it's something you will not suggest to first-timers. Oh yes, no talaga. Don't do it Malaking that way. no. No talaga Oo. yan. Pero would you say na yung meron ka ngayon kakaibang gift din na lately mo na lang siguro na-realize na nandyan? Siguro, para sa akin kasi ang maging runner ka, hindi siya basta-basta eh. Ang unang-una kasi sa lahat para sa akin, mind. Mind talaga. Oh, mind talaga. Kasi It's more mind conditioning and mind over matter rather than yes, kasi physical. tatakbo ka ng ilang araw, ilang oras, buong gabi, buong umaga, mag-isa ka. Makasalubong mo mga lasing, aso, lahat yun. Correct. Paano mo siya lahat ng problema mo, lahat ng utang mo, naisip mo na natapos na yung araw, nandyan pa rin. Okay. Yung parang mind talaga siya. Ang galing. Okay, so ang dami mo nasalihan na events, marathons, ultramarathons, even trail runs. No? Nagtatrail ka na rin. Naka-trail din ako. Nasubok mo na rin yun. Sa ngayon, ano pa bang mga gusto mong subukan? Ano pa bang hindi mo pa nagagawa sa kakaibang sport mo? Bali, nung last year, sabi ko, gusto kong takbuhan. Parang feeling ko kasi na-achieve ko na yung mga run ko. Sabi ko, takbuhan ko yung Bataan Death March. Okay. Kasi yun yung ano dito sa Pilipinas, yung Bataan Death March. Yeah. Yung 102 and 160. Sabi ko, pag natakbo ko to, yung Manila to Baguio na lang. Kasi feeling ko yung pinakamahaba. Okay. Last year yun. So nung natakbo ko yung 160, sabi ko, this year, tatakbuhin ko na yung 250. Wow. So, pero bago yon, yung 160 ko na yun, yung parang hindi ko makalimutan. Kasi pagdating ko sa finish line, hindi pa ako parating sa finish line, binibilangan ako. Kasi strict kasi sa time, hindi yung within 32 hours kailangan matapos mo. Kasi pag hindi, parang useless lahat ng So, ginawa ganun mo. kahaba ang isang ultramarathon, umaabot ng nahigit 24 hours? Ang 102, ang cut-off time is 18 hours. 18 hours, okay. And 160, 32 hours. Wow. Pero BDM yun. Okay. Tapos, nung natakbo ko na yun, sabi ko, sabi ko, dahil pangarap ng lahat ng ultra runners ang Manila to Baguio. Okay. Ito yung nangyari this Hindi year. lang mahaba, kundi patarik. Oh, yes, exactly. Oo. May So sabi nga incline. nila, pagdating mo ng magtira ka ng 18 hours doon sa 15 kilometer, Okay. 15 o 16 kilometer up, kailangan meron kang 16 hours. So, kumbaga may puhunan ka kasi Oo. kakaibang incline yun. Oo. Kasi sobrang hirap talaga yun Oo. Sobrang di ko na maalala 16 o 30 Okay. mahigit. Basta, So, ganun kahirap nung grabe ang training, nung kasi takot ako, naririnig ko na mahirap siya. Although mahirap talaga, Oo, obviously. pero hindi ko inaaral kasi yung mga ruta eh. Kasi Okay. takot akong malaman kung gaano kahirap. Okay. At least on the spot. Yun na lang. Oo, yun na lang. Ganun ako eh. Oh my Kasi once gosh. pag nag-aaralan ko, maano yung utak ko eh. Okay. So, nung pinaghandaan ko siya last year, so pag takbo ko siya nung January, February, tinakbo ko yung Manila to Baguio. Sabi ko, nakuha ko siya ng 47 hours. Wow. Ang cut-off time kasi doon is 50 hours. Okay. So, nung nakuha ko siya ng 47 hours, sabi ko, yes, dream come true. Kasi ng mga runners. Yun Tapos, yun, oo. may biglang, may Grand Slam kasi daw ang 200. Sabi ko, ano yung PAW 200? Sabi, yung PAW 200 is 250, Aha. 280, 320, 245. Okay.
Tapos sunod-sunod na buwan. Oh my goodness. Yun yung pinaka-grand slam ng ultramarathon. Oo, dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas at Oo. least, oo. Kasi mayroong 100, mayroong 200. Hindi nga ako dumaan ng 100, na direct siya ng 200. Binaktawa mo na kaagad. oo. Dahil doon sa 250 ko, yung Oh my Manila to gosh. Baguio. Wow. So meron akong 200 kilometer na nakaabang sa Singapore. 280, 200, 1 week lang pagitan Oh my gosh. para mag 320. Mas una ako naka-register doon. Okay. So sabi ko, suicide. Para sa akin lang. Pero hindi maganda. Hindi Oo, talaga don't siya do dapat. that, okay. Hindi talaga siya dapat tularan. Okay. So nung natapos ko yung 250, Mm-hmm. may 280. Yung 280 kilometer, cut-off time is 55 hours. Dinagdagan lang 5 oras yung 50, nung 250. Right, oo. Pagkatapos nun, muntikan kong hindi nakaabot. Oh my. Mga 5 minutes. Okay. 5 minutes bago ang close Cut-off. time. So nakaabot ako. So sabi ko, so ibig sabihin ipoproceed ko talaga yung 320 para sa akin talaga yung Right. 320. And that's the last one, yung 320? Hindi pa? Hindi pa. Bali, Pangatlo nagpahinga yun. pa ako ng 2 linggo kasi may back-to-back ako sa Singapore, yung 200 Monster. Oh my goodness, okay. Tapos nung tumakbo ako doon 200 Monster, pagbalik ko dito na food poison ako. Ay. Na food poison ako 3 days bago ang race pero hindi ako nagsasalita. Ginagamot ko yung sarili ko pero hindi ako pumunta ng doktor. Okay. Tapos race ko na kinabukasan. Oh, Nag-decide akong pumunta ng doktor. okay. Para tignan ko ano nangyayari sa akin kasi Oo. 3 days na. Yeah. Tapos sabi ng doktor, food poison daw. Okay. Sabi ko, Dok, di ba pwedeng mayroon ka bang gamot dyan? Sabi ko, tatakbo kasi ako bukas. Sabi niya, kung gagamutin na natin to ngayon, bukas wala na yan. Sabi ko, sige. So ginamot mo na? Ginamot ko, sabi ko, Okay. titignan ko na lang, pupunta ako ng Lawag. Aha. Kasi Lawag to Cagayan yun eh. Okay. Sabi ko, pupunta ako doon. Pagdating ko doon, at okay ako, go ako. Okay. Pag hindi okay, mamamasyal kami. O ganun na lang kasi 12 hours eh. 12 hours yung biyahe. Correct, oo. So pagdating doon, sabi ko, Lord, kung para sa akin to, para sa akin. Oo. So nung pagdating ko doon, nawala yung nararamdaman ko. Lagnat, nawala lahat. Wow, okay. Kasi nilagnat ako, nagsusuka lahat na lang kasi poison food poison ako. Tapos, itatakbo ka ng 72 hours. Oh my gosh. 72 hours ang cut-off time nun. So parang malakas loob ko kasi yun yung mental kasi yung mind ko, yung katawan ko hindi pa nagre-recover kasi 1 week pa lang, 5 days actually, 5 Yeah. days lang. 5 days nung 200 Right, kilometer yes, tapos oo. tatakbo ako ulit ng 320, 200 miles. So sabi ko gagawin ko to. So nung habang tumatakbo ako, sabi ko, grabe tong ginagawa. Sabi ko sa'yo, nung pakiramdam ko doon, umiiyak ako, lahat ng iyak. Iiyak talaga, tapos sisigaw na ako, yung mga kapitbahay sumisigaw. Oh my gosh. Sumisigaw, hoy! Sabi ko, ay, wala akong pakialam, galing ako doon. Sabi ko, ilang araw na ako tumatakbo. Oh Tapos my sabi, goodness. di ka ba natatakbo? Ay, napagod ako. iyak ka lang, iyak, Iyak takbo ka ng lang takbo. ako. Oh my gosh. Lahat ng problema maalala mo na. So, lahat. okay, fast forward, natapos mo? Natapos. Oh my gosh, okay. Natapos. Wow. Tapos, bago yung 200 miles sa Singapore, may nag-open sa akin, Rose, may 444 sa Malaysia. Sabi ko, that's crazy. Okay. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, that's crazy. Enough. So, Sabi may ko. limit ka rin pala. Oo, sinabi ko, enough. Okay. Tapos, after ko ng 320, na-meet ko yung organizer ng 400. 444? Oh, yes. Oh my gosh. Nakipag-shake hands ako. Sabi ko, Okay. see you in your Yun na yun. race. Tatakbuhan ko yung 444. When is that gonna be? August 26 to This year. 31. Oh my Next gosh. month. So pushing the limit once again. So Yes. Rose, we wish you all the best. Good luck. And for those who want to know more about your story, na-feature ka recently ng yeah. ABS-CBN Publishing sa No Ink magazine natin, noink.abs-cbn.com. Tignan niyo po yan para malaman niyo pa ang kwento ni Rose. And you have to meet her to get inspired to see what this movement is made of. Rose, congratulations everything you've done. And sana marami ka pa ma-inspire na Thank i-push ang kanilang limits. Maraming Yes. salamat. Thank you. Thank you. For more sports updates, keep watching The Score. And don't forget to subscribe.